Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Pilipinas, 7:03 a.m. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 7:38 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangko, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang.
Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naririnig kong boses ko. Pakitanggal lang nga monitor. Tech on duty. Yan, bumabalik ang audio ko eh. Yan, tanggalin nyo muna pag nagsasalita ako. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Araw po tayo ngayon po ng Thursday, April 29, 2021. Oy, isang araw na lamang po ay magtatapos na po ang MECQ. Yun nga lang, ang anunsyo po ng ating pong Pangulong Duterte ay palawigin pa ang Modified Enhanced Community Quarantine sa 2 linggo. So, ito po ang community quarantine classification po sa ilang pong mga lugar para ho sa ating pong NCR Plus Bubble. Nakikita naman ho ninyo, no? Ang NCR, yan po yung Metro Manila. Kasama po dyan ang 4 po mga lalawigan, pero hanggang May 14 lamang po ang MECQ. Linawin natin, no? Yan, nakalagay ho dyan, no? Yung pong MECQ po ay until May 14 lamang. Pero doon po sa GCQ at MGCQ, sa ilang po mga lugar ay hanggang May 31 po yan. Linawin po natin. So, para ho sa ating pong mga kababayan dito sa NCR Plus Bubble, ang hindi ko lang mabatido dito, yung po bang Region 2 na Santiago City sa Isabela ay hanggang May 31 po ba ang inyong MECQ po dyan? Mukhang ganun po mangyari, no? Pero doon din po sa Abra, ganun rin po sa Cordillera Administrative Region, hanggang May 31 po ang inyong MECQ. Naku po, dapat to ilinawin ho natin dyan, no? Dahil nga, depende ho yan sa status po ng kanilang COVID-19 cases po dyan sa kanila pong lugar. So malalaman po natin mamaya, dahil nga po kung ang Region 2, yung pong Santiago City sa Isabela, ay hanggang May 31. Ako po, baka kawawa naman po ang ilan po natin mga kababayan. Ganun rin po, lalawigan po ng Quirino. At ganun rin po ang Abra Province. Pero dito po sa NCR Plus Bubble, sa nakikita ho ninyong kulatilya na only until May 14, 2021, ang tatagal po ang MECQ sa NCR Plus Bubble. So mamaya, dahil nga po kakaiba po ang MECQ na ipatutupad po dito sa Metro Manila at maging sa 4 pong lalawigan. Dahil nga binabanggit nga ho, nung una po natin nakausap si MMDA Chairman Benhur Abalos, ang sabi nga po niya na ito po ay magiging flexible at hybrid. Dahil nga po napagkasunduan po yan ng ating pong economic managers, kasama po ang DTI at NEDA at maging ang DOH na sinasabi, meron daw pong ilang pong mga business openings at activities ang mangyayari po dyan. So, alamin po natin mamaya po sa Department of Trade and Industry kung ano po ba ang mga establishmento na pwede na hong magbukas. So, inimbitan po natin, walang iba kundi si Undersecretary Ruth Castelo, ang tagapagsalita po ng Trade and Industry Department, para alamin po natin kung ano ba ho yung mga nasa listahan po. Dahil una ho nabanggit ni Chairman Abalos, mukhang papayagan daw po yung mga nasa construction business. Tapos, meron po mga health facilities tulad po ng spa, mga parlor, mga salon. So, tatanungin natin mamaya kung ito po ba ay pagbibigyan po ng ating pong IATF. Dahil sa guidelines po ng IATF, kapag MECQ, limitado po ang ilang pong pwede hong magnegosyo. Yun lang siguro po yung mga essentials, no? At papayagan po yung pong mga dine-in. Pero ito po ay al fresco. Ibig sabihin, sa labas o kayo kakain sa mga restaurants. Hindi po yung dine-in. Hindi po sa loob. So yun po ang ating pong lilinawin po sa Department of Trade and Industry. Ganon rin po sa mga simbahan ay parang sinasabi nga po ay 10% lamang po ang pwede hong pumasok sa mga religious activities. May mga misa po dyan
Either yan po ay sa Roman Catholic or sa sambahan po ng ating po mga kapatid na Muslim at ilang pong mga religious group, no? Marami naman po dyan. So, 10% lamang ang sabi po ng ating pong IATF ukol po dyan kapag tayo po ay nasa MECQ. So, yan po ililinawin po ni Undersecretary Ruth Castelo. Ano po ho, mga mahalagang balita na binanggit po ng ating Pangulong Duterte patungkol po sa kanya pong ulat sa bayan? Ito, meron pong babala ang ating pong Pangulong Duterte. Bago po yan, ito muna po ang kanya pong nilinaw ho. Dahil nga ho, kapag MECQ, medyo masakit po para sa ating mga kababayan dahil marami na hong apektado. Pero ito pong kanya pong sinabi, sa kanya pong lingguhan pong talk to the people, sabi nga po niya, if I may quote, mga kababayan ko, nangihingi lamang ako sa inyo ng paumanhin. I am sorry that I have to impose a longer MECQ kasi kailangan. So, dapat pong intindihin natin na ang layunin po ng ating pong pamalaan ng IATF at ng Pangulong Duterte talagang ibaba po ang bilang po ng ating pong COVID-19 cases. Dahil ayaw naman rin po natin mangyari na tulad po sa India, no? Na I'm sure inyo pong natunghayan ang mga videos na lumalabas ngayon po sa Facebook tungkol po sa sitwasyon ngayon po sa India. Biruin mo sa mga ospital, kahit na ho mga miyembro ng pamilya, sila na ho ang umaagapay po sa kanila po mga miyembro ng pamilya at walang mga suot po na mga PPEs to protect them. I'm sure kaya pala ho tumataas pong kaso sa kanila dahil nga halos parang wala ho yatang mga uma-assist po mga medical workers sa po doon sa kanila po mga ospital. At mismong mga pamilya na lamang ho ang nagre-resuscitate at nagpapaalalay po doon sa pasyente, lalo na po sa paggagamit ho ng oxygen, no? Para magpapatuloy po ang kanila pong breathing. Yung po ang talagang pinupuntirya po nitong COVID-19, yung pong ating pong respiratory system. So, kaawa-awa po ang sitwasyon po sa India. At ayaw naman po nating mangyari po yan sa atin. Kaya, ito pong ina-impose po ng ating pong pamalaan ay para po to sa ating pong kabutihan. Para ho, bumaba ang cases at maibsan po ang mga problema ho sa mga ospital. Yan po ay kahilingan na rin po ng ilan po nating medical experts. Kaya, pagbigyan na po natin. Kaya, ang pakiusap ng ating Pangulong Duterte na sana po ay makikooperate po tayo sa gobyerno. Ito pa, isa po sa kanya pong paalala, lalong-lalo na po kung sino ba ho ang mga dapat pong magpatupad na mga health protocols po natin, siyempre, yung po mga nasa local government units. Kaya pong sabi po niya, pag may nangyari pang pistahan o sayawan dyan, ang tawagin ng DILG, ang mga mayor, pati ng barangay captain. And then, he will proceed to enforce the law. Since he is my alter ego, dito nga sa sinasabi ko, DILG nandito It's a civilian department, so he can exercise that power. So, siya na yan. So, yan po sabi po ng ating pong Pangulong Duterte. At warning daw po, may babala rin po siya sa ating pong mga alkalde at mga barangay captains na dapat ipatupad ang mga health protocols. Ito po ang kanya pong mensahe sa inyo. Pakinggan po natin. I will hold responsible and I will direct the Secretary of the Local Government, DILG, to hold the mayors and responsible for this kind of events happening in their places. It is a violation of the law, and if you do not enforce the law, there is a dereliction of duty which is punishable under the revised penal code. So the DILG can proceed against you for not doing your duty as mayor o si barangay captain, but not so much about the mayor. Nandyan lang yan kasi nandyan yung liability. Itong mga barangay captain ang problema. Kasi maliit ang barangay, so the local government will go after you administratively and criminally. Pag may nangyari pang pistahan o sayawan dyan, ang tawagin ng DILG ang mayor pati ang barangay captain.
Yan po, naging tinig po ng ating pong Pangulong Duterte sa kanya pong lingguhan pong Talk to the People. At ang iniulit po niyang babala sa ating pong mga alkalde at maging sa ating pong mga barangay captains na dapat pong i-impose ninyo, i-enforce ang ating pong batas patungkol po sa health protocols. Meron nga hong binabanggit na meron daw pistahan at may sayawan. Ang banggit nga ho sa akin kanina ni Undersecretary Martin Dino ng DILG, mukhang dyan daw ho sa Bulacan. Siguro yung pista ho ng yung parang may sayaw-sayaw. Sa Ubando ba yon? Yung may Ubando ho yata, no? Meron po silang santo po dyan na sinasayawan para magkakaroon ka ng baby. Parang ganon, no? Sa Ubando dance ang tawag nga po doon. So, iwasan daw po yan. Yung mga ganon po, mga gatherings dahil ho ay magiging mitsa po ng pagdami ho ng kaso ng COVID-19. Okay. Isa pa rin po sa malaking balita ngayong araw nito ay ang pagdating po ng bakuna. So we have another set of 500,000 doses ng Sinovac. Ito po ay CoronaVac galing po sa China. Ito po ay dumating po kanina at sinalubong po yan ni Secretary Galvez, sina Special Advisor Dr. Ted Herbosa. Yan, nakita ko ninyo. At ang lulan po ng mga bakuna ay galing po sa Cebu Pacific. So salamat po sa Cebu Pacific sa inyo pong tulong para makuha po yung mga bakuna nito. At agad po yan dinula dito po sa Marikina. So nakikita nyo, dala-dala na po yan. And I'm sure ito pong bulk po ng bago pong bakuna galing po sa China ay ibubuhos po yan dito sa atin po sa NCR Plus Bubble para marami na ho ang mababakunahan at makuha na natin ang herd immunity dito po sa Calacang, Maynila. At the same time po sa 4 lalawigan na sakop po ng NCR Plus Bubble. Ayun. So, ayos. Kita nyo, malaking tulong talaga sa atin ang China patungkol po dito sa paghahatid po ng supply ng bakuna. Dahil ngayon po ay talagang ubusan na. Nag-uubusan na ho ang bakuna sa mga lalawigan, especially rin dito sa atin po sa Metro Manila. So ito po, antabayanan nyo po ang distribution na po ng bakuna sa mga susunod pong araw. Ano ba ang mga deliveries po? Sabi ho ni Secretary Galvez, ang mga deliveries po ng bakuna, ito. Kung makikita nyo, sa Sabado, May 1, meron na po, darating na po yung 15,000 po na Sputnik V. Galing po yan ng Russia. Nanantala po, supposedly kahapon po, darating ho sana. Pero nagkaroon po ng logistical problems. Kaya hindi po dumating. Dahil nga po yung eroplano ho yata na ginamit, hindi po direct flight na from Russia going to the Philippines. By dadaan pa pala. Dadaan pa pala ho sa Middle East. Mukhang magkakaroon talaga ng problema ho yan. Kaya nag-alok na po ng tulong ang Philippine Airlines at maging ang Cebu Pacific na tutulong po para kunin po yung mga bakuna galing po sa Russia at madadala na po yan dito sa ating pong bansa. Sa May 7 naman po, meron pong darating naman another batch of 1.5 doses ng Sinovac galing China at meron pang darating pa ho na 500,000 tapos may 1.2 na million doses mula naman po sa Sputnik. Dito po yan sa buwan po ng Mayo. Kaya nasa 4 million plus na doses po ang ating pong matatanggap po galing po sa ibang bansa. At sa pagpasok po ng Hunyo, ito, nasa 9 to 10 million doses po ang darating. Kita niyo po yung breakdown. Meron pong 194,000 mula po sa Moderna, 4.5 na additional po mula sa Sinovac. Ito po yung binili ho natin. At meron pong 2 million galing po sa Russia at meron pong 1.3 na milyones na doses mula po sa AstraZeneca. Ito po ay inangkat po at binili po ng private sector. At yung panghuli, ito po yung COVAX facility, no, na dapat po ay matagal na po itong dinala. Yun nga lang, sa kakulangan po ng supply doon po sa source, mula po sa Pfizer, sa June pa ho darating. Ito pong 2.355 million doses po mula po sa Pfizer. So yan po ay antabayanan po natin and I'm sure ito po ay maaabot na po yan sa marami po natin mga kababayan dahil siguro by this month, ang makakatanggap na ng bakuna ay hindi lamang po A1, A2, A3, maging ang A4 at A5 ay mapapasama na po sa priority list. Ang A5 po ay mga indigent population, yung mga nasa laylayan, yung mga mahihirap po natin mga kababayan. Yung A4 naman po ay mga government and economic
frontliners po natin. So yan po ang ating pong update sa oras na ito mula po sa ating pong IATF. At sa puntong ito na po, kasama naman natin si Undersecretary Ruth Castelo mula po sa kanyang pong tanggapan sa DTI. Ma'am Ruth, good afternoon ma'am. Si Alex Santos. Oh, hi Sir Alex. Good afternoon po. Good afternoon sa lahat. Opo, siguro inaantay ho ng ating mga kababayan. Meron na ba ho tayong listahan sa mga establishments, mga opening businesses na pinayagan dito po sa ating tinatawag na hybrid at flexible MECQ, ma'am? Sir Alex, mamayang hapon pa po yung meeting ng IATF and si Secretary Lopez po ang magre-recommend ng opening ng mga konting negosyo pero malaki po yung labor force na makakabalik sa trabaho nila. Wow, good news po yan. Kung pag sinabi yung nating labor force, ma'am, ito po ba ay mga white-collar job o ito po ba yung mga talagang trabahador ho natin, ma'am? Hindi naman siya white collar, hindi rin siya blue collar, pero malaki po yung madadagdag kasi example, sabihin ko na po yung i-recommend ni Secretary Lopez, yung sa personal care services, at saka sana po ma-approve din yung konting percentage ng dine-in restaurants. Kasi ngayon, ang restaurants po, outdoor lang, puro alfresco. So, i-recommend rin po ni Secretary Lopez na magkaroon ng indoor kahit konti, kahit maliit na percentage. And our computation for the labor force na makakabalik sa trabaho would be around 400,000 for personal care services. And then yung sa dine-in po, yung indoor dining na, siguro mga another 100,000. So, another 500,000. Kasi ngayon, Sir Alex, mga 1,000,000 pa po ang hindi nakakabalik sa trabaho. Ang dami pa pala, no? Madami pa po. So, mabawasan man ng konti, makatulong tayo itong 500,000. At least, yung kahalati na lang po yung natitira na kailangan pa nating ayusin. Okay, Yusek. Sana lang. Yusek, pinag-uusapan natin ang pagbalik po nitong mga manggagawa ho na mga 400,000 plus ay dito lang po ba sa NCR po yan o kasama po yung 4 na lalawigan? NCR plus bubble pa lang po, sir. Ayun. So dito pala talaga dahil yung MECQ, no? So ibig sabihin applicable rin po to doon po sa naka-MECQ like Santiago City sa Isabela, Quirino and Abra. Pwede pa ho ba sa kanilang ganun, ma'am? Para po sa lahat ng MECQ areas na naka-declare. Ayun. Okay, ano ang percentage na ito po'y maaprobahan po ng IATF, ma'am? Mahirap pong sabihin, sir, pero si Secretary Lopez talaga has always been pushing for reopening kasi syempre yung ekonomiya naman ang talagang concern ng DTI, pati yung pag-ikot ng pera, 'di ba? Pag-circulate at yung trabaho ng mga tao. Pero sir, while we are pushing of course for opening ng mga negosyo pa for businesses para makabalik yung trabaho, we are not compromising mandatory health protocols. Kailangan din po talagang sundin ng mga negosyo at ng mga consumers yung protocols. Kagaya ng barbershops and salons, i-recommend po sana ni Secretary Lopez kung pwedeng i-allow yung mga outdoor. Kasi pwede naman tayo kung haircut lang yan or kung anong service na labas, sa buhok, pwede pong gawin sa labas. Kasi it will lessen the risk also kumpara doon sa gagawin mo siya sa loob. At of course, limited capacity po, sir. At Yusek, with this recommendation, meron ba kayong mga pag-uusap or meeting through virtual yata sa mga owners po ng mga nasa sektor ng ganito pong gusto niyo ibalik ang kanila pong trabaho, ma'am? Nakakausap po natin sila, sir, and we know their situation. Kaya nga po tayo rin gusto nating tulungan dahil ang dami pong trabahador. I mean, ang daming workers na involved dyan sa industry na yan na pwede naman po siguro nating i-allow mag-open at a limited percentage. Pero yun nga, gusto sana natin outdoor lang muna para or idagdag natin yung outdoor para mas marami silang mag-cater na customers at mas safe po para sa mga customers. May binabanggit po Yusek si Chairman Abalos sa aking kahapon na binabanggit niya yung nasa construction yata na sector. Ano po yun, ma'am? Isa rin po ba yun sa kinukonsidera ho ng DTI?
Yes sir, kasama po 'yan kasi doon sa labor force natin na hindi pa nakakabalik sa trabaho. So sana po ma-allow na din ang construction services para mas maraming mabawas pa. Yun pong na-mention ko na industry, yung personal care at saka yung sa restaurant, yun pa lang po yung mga almost maybe 500,000. Tapos pag sinama pa natin yung construction, mas malaki po yung mababawas doon sa 1 million na workers natin na hindi pa nakakabalik sa trabaho. So is it for private and government projects po, ma'am, no? Kung pinag-uusapan natin ng mga construction po, ng mga buildings, o ano ba mga proyekto po niyan, ma'am? Opo, private and public, I understand yun po yung sa MMDA, ay yung sa Metro Manila Council naman na gusto na ring i-reopen. Kasi sir, ang laki rin po ng impact ng pagtigil natin dito sa construction services na to. Okay, siguro with that, mamalalaman ho natin yan by tomorrow po ba, ma'am? May listahan na tayo. Pag na-approve po mamaya, sir, i-announce na lang po ni Secretary Lopez kung okay na. Kasi yung wages pala, sir, hindi ko nabanggit. Kasama po ang construction doon, yung sa national wages natin. Dito pa lang sa NCR Plus bubble, 30 billion pesos a day ang nawawala according to NEDA computations. So talaga pong malaking impact yung pag hindi pag-operate nito at malaking benepisyo rin pagka na dahan-dahan natin silang nabuksan. Oho. At kapag napagbigyan natin itong mga sektor nito, mga negosyo nito, at tumaas na naman ang ating pong cases, what will happen, ma'am? Babawiin ho yan. Tama. Syempre, ganun po talaga, sir. Kasi even now, pagka may nakikita tayong mga establishments na nagva-violate, talaga pong we call their attention because ang kasunod po nun, pagka hindi sila nag-comply, isasara sila temporarily. So may temporary shutdown yun until they are able to comply. So kagaya rin po nung sinabi nyo, pag tumaas ang kaso, syempre, isasara natin sila ulit. Kaya kailangan po nilang ingatan mabuti yung mga negosyo nila na hindi maging avenue para makatransmit ng virus. Ano yun, Yusek? Meron ko kayong mga field personnel na to check na kung tama bang ginagawa nila time to time para at least makita ho na sinusunod nila yung mga pinag-usapan nun yung mga health protocols, ma'am? Oh yes sir, we do that every day. Araw-araw po yung reports natin ng compliance ng mga businesses dun sa mandatory health protocols to make sure nga na habang binubuksan natin yung mga negosyo, hindi naman sila nagiging instrumento sa transmission para masigurado po na maka-open sila at maging tuloy-tuloy yung pagnenegosyo nila nang hindi po naaapektuhan ang consumer or ang mga customers nila. Opo, Yusek, one last na lang po. Nagtanong sa akin po yung mga nasa negosyo ho ng mga yung bowling, bilyaran, ito po ba'y pinagbabawal pa rin po ba, ma'am? Ang indoor sports po, sir, hindi pa po talaga siya allowed. And we will not recommend also na mabuksan po itong mga negosyo kasi yung transmission po sa mga enclosed na lugar, medyo mataas po talaga. So, hindi muna po natin yan kasama sa recommendation. Yung mga malls, ganun rin po, ma'am, no? Wala tayong malls ngayon? Meron pong malls kasi bukas po ang department stores at saka mga essential services inside the malls. So bukas naman po sila and we also make sure that the malls comply with health protocols. Meron silang mga health marshals na umiikot talaga. Essential services po like banks, ang department store po kasi nandyan lahat ng kitchen or mga clothing or mga even yung pagtinda nila ng pet, yung mga pet services, yung yes. Allowed po yun inside the malls. Ayun, sige po. Baka meron pa kayo anunsyo, ma'am. Baka pwede nyo pang i-share sa amin po. Go ahead, ma'am. Sir Alex, gusto lang po namin sabihin kasi ang DTI po talaga, we really want businesses to operate. Ayaw po natin yung nasasaktan po tayo pagka nagsasara yung mga negosyo kasi alam natin na aside from lugi yung may-ari, mawawalan po ng trabaho yung mga workers. Ang gusto po sana natin, ang hiling natin sa lahat ng mga business owners na inaalaw na pong mag-operate ay sundin po nila yung health protocols natin para siguradong hindi nga sila
nagiging tool or avenue or instrument sa pag-transmit ng COVID. And the consumers naman, para po sa consumers kasi lahat po tayo affected, mga kaibigan natin, kapatid, anak, magulang, or kamag-anak na nawawalan ng trabaho dahil nga sa pagsasara ng negosyo. So lahat po tayo affected, kaya po sana magtulong-tulong tayo na ibaba natin ang mga COVID cases para tumuloy na rin po ang mga negosyo. Lastly na lang, Ma'am, Yusek, presyuhan natin, nakapatuloy pa rin ho ba kayo nakabantay? Baka mamaya may magsamantala sa panahon na ito. Ay, hindi po. Kasi that's our primary task under the Department of Trade and Industry. Ang basic necessities and prime commodities po natin, hindi pa po tumataas ang presyo since 2019. So, hindi pa po pumapayag si Secretary Lopez na igalaw natin ang presyo dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. So, makakaasa po sila, everyone can rest assured na ang presyo po ng basic necessities and prime commodities under the DTI jurisdiction, 2019 pa po ang presyo. Okay, sige Pam. Ma'am, Yusek, thank you so much for your time. Ingat po kayo, Ma'am. Salamat po. Yeah po. Salamat po, Sir Alex. Magandang umaga. Ay, hapon pala. Undersecretary Ruth Caselo po ng Department of Trade and Industry ang tagapagsalita po niyan. Thank you so much po, Ma'am. Okay, susunod natin, walang iba kundi si Governor Rodolfo Albano ng Isabela Province. Pag-usapan natin dahil nga po ang isa po niyang lungsod po dyan sa kanya pong lalawigan ay nasa MECQ. Tanungin natin anong sitwasyon po dyan at yung mga reports po sa ating pong mga lalawigan. Magbabalik po tayo 1:27 na po ng hapon. San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakang ka na naman ako, Pupaps. Karmaki na, karmaka na. Nagangkas ka pa ng bigas. Karmaki na. Sa grocery ka lang nagluto. Pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Karmaki na, karmaka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana. With thermal control system. TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 Motorcycle Engine Oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyo pong Walang Sinasanto. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas. Oras natin, mag-1:30 na po ng hapon, no? Sa Thursday afternoon, medyo mainit. Ito, kumustahin po natin ang lalawigan po ng Isabela. Kasama po natin, walang iba kundi si Governor Rodolfo Albano na nasa kanya pong tanggapan. Governor, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Yeah, good afternoon Alex. Magandang umaga sa lahat, hapon sa lahat ng tagapakinig mo ngayon. How are you sir? Kumusta po ang inyo pong lalawigan? Yeah, mabuti naman. Okay naman at maganda naman yung nagka-emergency meeting. Opo. Kami kahapon command center namin. Alam mo kasi ang hirap dito sa nangyayari sa atin ngayon yung anxiety attack ng mga tao eh. Oy. Madali silang ma-nervyos at saka pag na-nervyos na sila, doon sila tinatamaan, doon sila namamatay eh. Nako. Sa nervyos, sa lungkot at hindi nila alam kung anong gagawin nila ba. Opo. Pero Governor, ang inyo pong lalawigan, iisa lamang pong lungsod ang nasa MECQ. Tama po ba po yung Santiago City ho yata? Yes, at saka independent yun sa akin. Independent yun. Yeah. Opo. Hindi ko yun.
Oo, May sariling ano po ang dahilan kung bakit nga ba tumataas po yung Santiago City? Hindi ba ho nagko-control ng border ho dun, sir? Hindi. Alam mo, yung Santiago City, parang embudo yan eh. Yan ang labasan ng mga taga Isabela, Ifugao, Cagayan, sa lahat ng lahat ng parang ano yun, parang embudo nga. Doon naglalabasan lahat. Catch basin, parang ganon. Strain. Parang ganon. So anong mangyari ho niyan? Paano ho ninyo nako-control? Kunyari, dun sa inyo pong nasasakupan po mga bayan, na-maintain ho ninyo na mababaw pong bilang po mga cases po dyan, Gob? Hindi, actually, hindi. Yung local transmission, mataas eh. Hindi namin nakakayanan minsan yung ito kasi pamilya na yung tinatamaan. Hindi katulad dati nung unang COVID nangyayari. Pag napauwi yung may COVID, hindi masyado naahawa yung mga kapamilya niya. Ngayon, sunod-sunod naahawa lahat actually. Wow. So ang hirap din ang tayo namin dito at ang nangyayari na overwhelmed ng tapos may kautusan na lahat ng may simptomas at lahat ng napapositive sa local protocols dinadala kagad sa mga quarantine area at saka sa mga ospital kaya na-overwhelm minsan yung mga ospital namin. At saka yung kakulangan din ng gamot Alex kasi ang dami nag-hoarding at ang dami nagsasamantala lalo na dito sa mga pinagsasamantalaan na gamot yung Remdesivir at yung mahirap i-pronounce yung Tocilizumab. Tapos basta yung mga pang-antiviral na mga nagamot, na makakatulong po para maibsan po yung COVID-19 na Gob, no? So ang namin nantayo rito. Pero sa ngayon nakahanap kami ng mga mamura-mura lang at medyo bastante na rin yung ayun, nawawala lang si Gob, no? Gob, nawawala ho kayo, Gob, ang inyo pong signal. Nila sa hindi nila alam kung ano nangyayari sa kanila. Okay? At yung hindi nila malaman at saka yung kakulangan ng gamot, punuan sa mga ospital. So doon sila kinakabahan at nadadagdagan yung pagkawalaan nila ng yung oxygen level. Kasi sobra silang anxiety. At Gob, kung sinasabi ho ninyo na meron po mga hoarding po nangyayari ho dyan, ito po ba'y naiparating na ho ninyo sa mga kinaukulan nating ahensya? Yes, actually nangyari, kinausap ko na si Secretary Duque at pinaabot ko rin kay Senator Bongo na sana yung mga nag-hoard malaman natin sa customs yung mga nagpapasok nitong Remdesivir para at least malaman natin kung ano sila. Tapos sana i-flood din ng gobyerno ng gamot yung ating mga ospital para hindi na magkaroon ng black market at malugi na itong mga namantala. Ayun. Kasi mga ito dapat maging crime against humanity ito Dapat mabigyan ng ukulang parusa itong mga to para madala Pero mo, panahon ng pandemic, nagkakamatayan na yung mga tao, ang iniisip pa para kumita. At saka kadami na rin hindi pa kumikita rito, hindi na nga kumikita yung ating mga kababayan. Dadagdagan pa nila anxiety. Pero Gob, meron na ba ho kayong mga hakbang ho dyan na makilala kung sino po itong mga gumagawa ho ng hoarding ho dyan, sir? Ano naman yan yan, nawawala. Yes, Gob, Alex. Nabanggit ko po, baka meron ho kayong mga aksyon ho dyan. Kilala ho ba natin kung sino po itong mga gumagawa ng hoarding ho dyan, sir? Wala Wala akong wala akong ang mahirap din Pag kami ang gagawa, minsan sa kakulangan na ng gamot, baka mamaya mas itago pa nila, mas mamatay pa yung pero mga iba binebentahan ako 14,000, 20,000 ang isang Remdesivir na yan na nagkakahalaga lang ng kung 3,000 o 4,000 lang ang halaga niyan Kung gobyerno pa magpasok niyan 1,500 lang siguro ang isa Wow, grabe no. Talagang pagsasamantala na ho yan ang ginagawa nila dyan, Gob. Yes, sana nga mabigyan ng kulang pansin ito at sana maparusahan itong mga nag-hoard na ito at saka yung nagsasamantala doon sa mga ewan ko ba ba't hindi nakukonsensya yung mga tao sa mga panahon ng pandemya na ito na yung mga kababayan nila imbis na tulungan nila pinagkakakitaan pa nila. Opo. Gob, kumusta po ang inyo pong vaccination rollout po dyan sa inyo pong lalawigan, sir?
sa mga ibang lugar. Yes, sa buong lalawigan, okay naman. Maano naman, mataas naman yung rollout namin ng vaccine. Ano? At kung yung sa mga in-order namin, kung sana dumating pa lahat, marami pa kami mababakunahan dito sa lalawigan ng Isabela. Opo. Nasaan na ho kayong priority list? Nasa A3 na ba ho kayo dito sa may comorbidities? Medyo hindi na namin sinusunod yung mga ano na yan kasi yung mga tumatanggi para mabilisan na lang binibigay na namin doon sa mga may gusto Alex At yun naman ang kailangan natin kung sino mo na yung mga may gusto di turukan na ng turukan yung may ayaw paano natin pipilitin yun unless the baril yung mga dart gun yung mga yung ayaw magpabakuna. Ako gusto ko na nga ng mga dart gun yung mga alam mo yung mga pang baril sa mga leon saka mga tigre pag tusok sa para at least mapakunahan ko na lahat ng tao kasi andyan yung anxiety nila yung agam-agam tapos ang dami nagmamarunong lalo na ito sa Facebook yung dami papalabas ng mga fake news na namatay pag nabakunahan so hindi nakakadagdag sa ating sa tulong sa atin yan na nakakadagdag ng perwisyo sa ating mga kababayan mga haka-haka. Oho. At yan po pa sa inyo po lalawigan uso rin po bang community pantry ho dyan, Gob? Hindi, nagbibigay kami ng ayuda rito, Alex, kung umpisahan ko yung mawalang doon sa mga gumagawa ng community pantry. Pero sa amin, kung gawin ko yan ang pila aabot sa punot dulo So ang ginagawa na lang namin, kung sino talaga yung nangangailangan, yun na lang ang tulungan natin. Hindi naman lahat ng tao dito nangangailangan. Kasi pag ginawa mo yan libre, yung libreng pamimigay, lahat ng tao, pati yung mga hindi nangangailangan, kukuha pipila So makakasama pa po sa amin yan at makakaano. So pinipili na lang namin kung sino yung mga positive, kung sino yung mga frontliners, kung sino yung mga nagbabantay. Opo. Ayun, nawawala si Gob. Gob, humina po yung signal ho ninyo, Gob. Ayan. Tumutulong na lang ako pag ng local economy dito. Pero hindi naman sinasabi, Gob, na... Pero hindi naman ho ninyo sinasabi, Gob, na pinagbabawal ho ninyo ang community pantry. Wala naman ho kayong ganun po mga order, sir. Wala. Hindi ko naman gagawin yun. Kung sino yung gusto tumulong, pero sana padaanin na para tayo. Kasi nagiging parang epal na yan Kanya-kanyang kanya-kanyang pasikat ba? Sige, gagawa ako ng ganito, ililibre ko lahat. Tapos hindi naman kaya, nagkakagulo naman yung mga tao. Katulad na nangyayari dito, napapanood ko, nakapila lahat. Paano bibigyan lahat ng tao dyan? Alam naman natin, yung mga iba na nakapila dyan, di naman nangangailangan. Minsan, nagdadala pa ng supot at nagbabaon pa-uwi, di ba? Hindi ka naman din inaano. Tapos mabuting idea, pero sana magawa ng mabuti yung implementasyon. Yun lang naman nakakasira yung mga ideya rin paminsan-minsan sa implementation At saka doon sa mga taong hindi nakikisama ba? Yung yung mga walang konsensya mga tao na pipila na naman kahit na hindi naman nila kailangan Alex. At lastly siguro po, Gob, ang mga inyo po mga manggagawa po diyan, kumusta naman? Lahat po ba ay nakakabalik na ho sa kanilang trabaho po, sir? Actually, yung mga agricultural workers, okay naman. Tinitingnan lang namin na dapat sila magsuot ng mask, dapat... So nasusunod lahat ang health protocols, no? Yan naman talagang importante. Sabi naman sa akin, mga agricultural. Kasi agricultural yung yung probinsya ko. So, wala namang problema, Alex, sa amin. Sana mabakunahan na lahat yung mga workers to. Yun ang pangarap namin na sana matupad yung mga nag-umpisa na kami sa mga government workers pero lang yung mga pulis kasi mukhang madidimanda daw yung mga pulis pag nauna sila Okay. Sige, Gob, maraming salamat po sa inyo pong panahon at ingat po kayo dyan, sir. Governor, thank you so much po. Nawala na si Gob. Mukhang mahina po signal niya doon, no? Yan, si Governor Rodolfo Albano po ang inyo pong natunghayan po. Medyo bumagsak lang po yung kanya pong signal. Pero thank you so much, Gob, kung naririnig nyo ako mula po dyan sa Isabela Province. Thank you so much po, Governor Rodolfo Albano.
mula po sa Isabela Province. Okay, magbe-break lang tayo, 1:40 sa ating pong pagbabalik. Eto, para pang light lang ho sa ating pong kwentuhan. Ang lugar po sa Nauhan sa Oriental Mindoro, abay, nag-uumapaw po ang isda sa kanilang lugar. Alamin po natin yan, makakausap po natin ang isa pong vlogger, walang iba kundi si Joshua. Makakasama natin si Joshua Bargola. Siya po ay residente po ng Oriental Mindoro. In a short while, magbabalik po tayo. 1:41 na po ng hapon. By San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng murig, sarap ng totoo. Sakang ka na naman ako, Paps. Karmaki na, karmaka na. Nagangkas ka pa ng bigas. Karmaki na. Sa grocery ka lang nagluto. Pero pauwi mo, sunog na itlog. Karmaki na, karmaka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana. With thermal control system. TCS Formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill sa road. Petron Sprint 40 Motorcycle Engine Oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatiling masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik pong Walang Sinasanto sa oras na 1:42 na po ng hapon. Mga reports muna tayo mula po sa mga probinsya. Simulan po natin, punta tayo ng Batanes. Alamin natin dahil nagkaroon na sila ng zero COVID case po doon. May magandang balita po yan. Maganda po ang pamamalakad po ng kanila pong pamalaan po dyan sa parte ho ng lalawigan ng Batanes. Detal mula kay Mayan Bata. Mayan, go ahead. Radyo Pilipinas. Report. Kasalukuyang walang kaso ng COVID-19 ng lalawigan ng Batanes matapos gumaling ngayong buwan ang mga nagpositibo noong huling linggo ng Marso. Sa huling datos, 10 ang naging kabuuang kaso ng COVID-19 sa probinsya at lahat ng mga ito ay gumaling na. Ayon sa PIDEA Batanes, inaasahan namang darating ngayong araw ang nasa 548 vials ng Sinovac vaccine mula sa Region 2 na siyang gagamitin na pangbakuna sa iba pang frontliners tulad ng Barangay Health Workers o BHWs, Barangay Nutrition Scholar o BNS at Barangay Health Emergency Response Team o BERTS. Pinapaalalahanan pa rin ng mamamayan sa probinsya na panatilihing sundin ng minimum public health standards, magsuot ng face mask at magpabakuna upang malabanan ng COVID-19. Kapag probinsya ng Batanes, Mayan Bata, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat sa Mayan Bata mula po dyan sa Batanes. Sunod naman natin. Ito mula po sa lugar po ng Eastern Samar. May git 8,000 naturok na ho ng first dose. 704 ng second dose ng bakuna laban po sa COVID-19 dyan po sa kanila pong lalawigan. Detalye mula kay Pen Pumida. Pen, go ahead. Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa 8,048 ang naturukan ng first dose ng bakuna kontra COVID-19 na nasa Priority A1 at A2 groups at 704 naman ang second dose vaccinees batay sa tala ng PHO Eastern Samar. Kahapon, 638 ang nabakunahan ng first dose at 14 naman ang second dose gamit ang Sinovac vaccines. Ito mula sa siyam na bayan at isang lungsod ng probinsya sa isinasagawang vaccination rollout. 48 ang napaulat na nakaranas ng mild reaction matapos ang pagbakuna, pero lahat ay bumuti ang pakiramdam habang inaobserbahan. Kaugnay nito, ikinatuwa ni Borongan City Mayor Dayan Agda ang tumataas na bilang ng mga residente sa lungsod, lalo na ang mga senior citizens na nagnanais magpaturok ng bakuna. Resultaan na ito sa isinasagawang barangay tulong-tulong bilang bahagi ng COVID-19 vaccination program ng pamahalaan. Muli nitong siniguro na lahat ng target population sa lungsod ay mababakunahan.
Inaasahan ang pagdating ng karagdagang 7,098 ng first dose ng COVID-19 na Sinovac vaccines sa loob ng 2 linggo mula sa DOH. Ito'y nagkukumpleto sa target vaccination para sa Priority A1 vaccinees sa Eastern Samar. Tikang Bidil, Syudad, Handorongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat, Pen Pumida mula po dyan sa Eastern Samar. Oh, naririnig ko ulit ang aking boses. Okay, sunod natin mula naman po sa Mindanao, mga lalahok po sa Hajj. Nabigyan na ho ng first dose ng Sinovac vaccine. Detalye mula kay Eloisa Muhammad. Eloisa, go ahead. Sa pagkikipag-ugnayan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Region 9B sa pamahalaang panlalawigan at Integrated Provincial Health Office o IPHO sa lalawigan ng Sulu, nabigyan ng bakuna ang nalalahok sa Hajj ngayong taon na isasamigpit na rekomendasyon ng Saudi Hajj Ministry upang makapasok sa Saudi Arabia. Bagamat aabot sa 700 ang nauna ng nakapalista para sa Hajj dito sa Sulu, ayon kay NCMF Acting Regional Director Sitin Freda Una, umabot lamang sa 200 ang nakapagpabakuna. Patuloy pa din ang panawagan nila sa mga sheikh at mga nagbabalak na mag-Hajj na magpabakuna ng mas maaga dahil kailangan pangilangin kalawang dose na may 28 araw na interval mula sa unang dose. Dagdag pa ni Una, hindi din agad-agad ang epekto ng bakuna kaya kailangan pa ng 2 linggo bago tuluyang makabiyahe at matiyak na ligtas sila mula sa severe stage ng COVID-19. Nagpasalamat naman si Una kay IPHO Chief Dr. Farah Tan Omar dahil sa alokasyon nito ng bakuna para sa kanilang mga programs. Ayon pa dito, bukas pa rin ang IPHO upang mabakunahan ang iba pang mga programs na hindi nagpabakuna sa kanilang unang wave ng vaccination. Sa 9 ng Mayo, nakatakdang ibibigay ang 2nd dose ng bakuna at maaaring sa buwan naman ng Hunyo magsisimula ang biyahe ng mga nagbabalak mag-Hajj kung papayagan makapasok ng bansang Arabo ang mga programs mula sa labas ng kailang nasasakupan. Yan ang mula sa Eloisa Muhammad para sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat Eloisa Muhammad mula po dyan sa Holo, Sulu. Okay, naantay lang ho natin si Joshua. Ayan na. Ito na po si ang vlogger po na si Joshua Bargola. Mula po to sa area ho ng Oriental Mindoro. Ito na. Joshua! Oy, nawala. Naputol. Pakisabi, ulitin. Nandito na siya pumasok na. Pakiulit. Sabi mo, ipindutin yung link ulit. Pinapa-connect ulit. Naputol lang Si Joshua Bargola po ay taga Victoria, Oriental Mindoro. Siya po ang isa po sa mga nakasaksi po sa napakadami hong mga nahuli pong isda dyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro. Tatanungin ho natin sa kanya dahil ito po ay nag-viral na po itong kanya pong video na pinost po niya sa social media, sa Facebook page. Ito, ipi-play ko po sa inyo Grabe. Ayan mukhang nagpiesta ho ang mga taga Nauhan. Ito. Kausapin ho natin si Joshua. Joshua, magandang hapon sa iyo. Joshua. Ayan Ito po'y kuha po ni Joshua Bargola. Nakuha po niya dyan sa may San Jose 1, sa Nauhan, Oriental Mindoro. Yung pong mga residente ho dyan ay talagang hindi magkamayaw sa pagkuha ho ng mga isda na sobra-sobra pong biyaya na binigay po ng dagat sa kanila. Eto, Joshua, magandang hapon sa iyo. Ayan. Nandiyan na ba si Joshua? Joshua, good afternoon. Ayan, nakahang si Joshua Siguro telepono mo na lang siguro IB. Mukhang hindi siya maka-connect. Mukhang may problema ho yata ang kanya pong signal po dyan. Joshua, magandang hapon. Balikan natin si Joshua. Joshua, ready ka na ba? Ayan wala sa IB napuputol, nawawala yung signal niya. Telepono mo na lang. Telepono na natin si Joshua. Pakisabi, connect siya ulit. Hindi lumulusot. Mukhang mahinang signal dyan sa Oriental Mindoro. Pakisabi, IB, na telepono na lang tayo sa kanya. So balikan po natin. Ito pong mukhang malapiesta po na nangyari po dyan. Kita mo, hindi magkamayaw po ang mga residente po dyan sa kakakuha ng mga isda. Mabuti naman lang yung mga mangingisda ho dyan, parang hindi naman po nila pinagdamot yung mga isda pong nakuha po na nilalambat po
kita nyo naman, no? Kada isang tao po may dala, may isa, may tatlo, may bit-bit na mga isda. Sakto na ho yan sa kanila pong, sa kanilang pamilya. Napaka, po to? Ito po ba'y unusual dyan po sa Nauhan? Ha? Bakit nga ba na-tsempuhan po ni Joshua Bargola, nakunan po itong eksena nito? Kita ho ninyo, no? Ito, i-fast forward natin, ha? Ito po yun, no? Kita nyo, napakarami pong isda na nakuha po ng mga residente po dyan sa San Jose 1, Nauhan, Oriental, Mindoro. Ha? Sige, tawagan mo na lang sa telepono para magkarinigan kami. Sayang, wala siya sa kanyang online. Anyway, matanong ho natin, bibihira ba ito mangyari sa kanila? Para pagpiyasahan po ito ng mga kababayan natin dyan, no? O, kita mo. O, nandiyan na ba? Si Joshua. Joshua, magandang hapon sa iyo. O, wala pa. Magandang hapon po. Oy, magandang hapon, Joshua. Opo. Oo, kumusta ka? Ayos naman po. Oo. Asan ka ba? Sa ano ba? Telepono ba? Telepono po. Nasa telepono ka ngayon? Opo. Oo. Joshua, bumabalik yung audio ko eh. Para narinig ko rin yung boses ko eh. Paano yan? Tek, paano yan? Bumabalik yung boses ko. Naririnig yung boses ko eh. Hindi kami magkaintindihan. Joshua, bibihira ba itong pangyayari nito sa Nauhan? Sa karagatan sa Nauhan? Ulit po, hindi ko maintindihan. Ito bang pangyayari dyan sa Nauhan ay bibihira ba mangyari yan na nag-apo yung isda? Opo, ayun po sa mga taga-Nauhan po, ngayon lang daw po talaga nangyari daw po yung ganong karaming nahuli po nilang isda. Anong dahilan? Ano daw ang dahilan? Anong mga kwento-kwento dyan sa lugar nyo? Kasi po hindi po talaga taga-Nauhan, taga-Kalapit. Bayan lang po ako ng Victoria po, ay ng Nauhan po, taga-Victoria. Oo. Nagbalak lang po kami maligo sa Nauhan, doon po, yun po, naabutan lang po namin doon sa tabing dagat nila na nagkakagulo po sila. Tapos yun po, doon na po ako mag-start kumuha ng video. Anong sabi daw? Bakit daw ganun kadami ho? Ano bang nangyari? Naligaw ba yung mga isda na yan? Kasi po, ang ginagawa po nila nasa tabing dagat lang po sila, tapos sila parang hinangagis lang po nila yung lambat doon po sa may lao, tapos hinihila lang po nila. Yun lang po, wala lang po silang, nabigla lang din po sila na ganun po karami yung nahuli nilang isda. Hindi po nila masabi kung bakit po. So, yung mga kababayan natin doon, lahat sila nakakuha ng parte ng mga isda yan. Opo, alis po lahat. Lahat po, nakakuha po lahat. Kayo, Joshua, nakakuha rin kayo? Opo, kasama ko yung mga trepa ko, higit 30 peraso po yung nakuha namin, mga lalaking isda. Okay, anong isda daw to? Ano itong mga nakuha niyong isda? Anong klase to? Tulingan po. Tulingan. Abang sarap niyan, ha? Masarap yan, Joshua, yung tulingan. Opo, masarap na talaga. Oo. So mga ilang bang ano ba tawag diyan? Ilang ang nakuha ninyong isda? Ilang piraso o ilang nakapadala ka ba sa pamilya mo? Opo, naghati po kami ng pera na dahil pagkatlo po kami isda. May preso po kami. So ngayon, itong Nauhan, Oriental Mindoro, ay meron pa ba mga bumabalik dyan para makasaksi ng mga ganitong pangyari dyan? Yung lang po nila, binabalikan po yung kanilang magandang ng dagat po nila. Dinadayo rin po kasi yung Nauhan base po sa pagkakaalam ko po. Ayun, okay. Sige. So, sagana pala sa isda dyan sa Nauhan, ha? Hindi nagugutom ang mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Hindi po, madami po, sagana po. Okay. Sige, maraming salamat sa paghatid mo ng magandang video mo sa Facebook page mo, Joshua, ha? Salamat sa oras mo. Salamat din po. Ayun, si Joshua Bargola po yan, isa po sa mga vlogger po na nakasaksi po dyan sa pangyayari po. Bibihira pala daw mangyari ho dyan sa Nauhan, Oriental Mindoro. Dahil nga ho, paliguan lamang ho yan eh. Beach siguro po yung area na yan. Pero nagulat nga po yung ilan po nating mga mangingisda. So, yan po ay bountiful harvest mula po sa ating pumpong may kapal. At least hindi po magugutom ang ilan po nating mga kababayan po dyan. Thank you so much kay Joshua
Okay, maraming salamat kay Roxanne Uamil at kay May Mexico at kay Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, Friday na, magkita-kita po tayo. Bye for now! Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulat Bayan. Yang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging maagap sa pagkalat ng balita. Magbantay, ang mga pinuno ay may pananagutan sa taong bayan. Sa kabila ng panganib, higit na mananaig ang pagtupad sa tungkulin. Ang pagbibigay ng impormasyong tapat at wasto ay bahagi ng ating serbisyo publiko. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong Bigyang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging Ang dami gago! Bigyang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging maagap sa pagkalat ng balita. Magbantay, ang mga pinuno ay may pananagutan sa taong bayan. Sa kabila ng panganib, higit na mananaig ang pagtupad sa tungkulin. Ang pagbibigay ng impormasyong tapat at wasto ay bahagi ng ating serbisyo publiko. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Tropical cyclone. Hindi nangyari protocol lamang. Ang